Binabawi na ng nag-post ang kwento niya tungkol sa pang-hold up umano sa kanya ng isang motorcycle taxi rider na ayon sa kanya ay gawa-gawa lang. Ayon po sa pulisya, pwede siyang maharap sa reklamong cyber libel. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nang magreklamo sa Pasay Police Substation 4 ang isang babaeng pasahero ng motorcycle taxi na hinold up siya ng binook niyang rider, agad nag-imbestiga sa lugar ang mga pulis. Sabi ng pasahero, lumagpas daw ang rider sa dapat na bababaan niya sa Taguig at dinala siya sa Pasay City kung saan kinuha raw nito ang bag niya na may 4,000 pesos at mga ID. Binalikan natin yung lugar na pinangyarihan ayon sa kanyang sinasabi. So tiningnan namin kung mayroon ngang na-captured doon sa CCTV. And it turned out na wala talaga tayong doon sa CCTV during the backtracking ng CCTV. Nagpunta rin ang mga pulis sa opisina ng motorcycle taxi kasama ang pasahero. Kumuha kami nung record, booking record nung yung taxi mo, kumuha kami. So nakita nga namin meron ngang booking from Cubao to McKinley Exchange. Then after 8 minutes, yung ating motor taxi nagbo-booking ng panibagong booking naman from Glorieta to Mandaluyong. So it proves na yung babae hindi naman binaba sa Pasay. Iba ito sa nasa sinumpaang salaysay ng pasahero. So ngayon, hindi pa siya bumalik. Nung girl sa amin. Pero nakuna na namin siya ng kanyang sinumpaang salaysay. Dito sa amin, hindi pa niya binabawi yung statement niya. Tapos wala rin siyang bagong statement na binigay po sa inyo? Wala siyang bagong statement na binigay sa amin. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng babaeng pasahero at ng rider. Pero sa panayam ni Senador Raffy Tulfo, inamin ng babae na gawa-gawa lang niya ang kwento dahil di raw niya nagustuhan ang ilang sinabi at kinilos ng rider. Pero nagkausap na ang babae at ang rider, humingi na ng paumanhin ng babae. Pinag-iisipan pa raw ng rider kung magsasampa ng reklamo sa babae. Pero dahil sa pagsisinungaling sa kanyang sinumpaang salaysay, pinag-aaralan ngayon ng Pasay City Police na kasuhan ng babae. Pwede namin kasuhan yung babae nito na perjury kasi she is giving a false statement. Pwede pa rin daw magsampa ng reklamo ang rider sa Quezon City Police District o kaya sa Taguig City Police. Na patunayan natin na ang pangyayari hindi sa Pasay area. So, pwedeng pumunta yung ating motor taxi driver doon siguro. It's either sa area ng Quezon City or dito sa area na ng Taguig. Taguig kasi doon sila yung nakakasakop sa na yon. Dahil pinost ng pasahero ang kanyang akusasyon sa rider sa social media, pwede rin siyang maharap sa reklamong cyber libel. Importante, hindi lang siya mawala pa sa online. Or may screen grab niya o may record niya na merong ganito, pwede gamitin yun. Kailangan may ebidensya. Umaabot siya ng 6 years to 12 years pag napatunayan ng korte. Paalala ng Pasay City Police sa lahat. Huwag tayong basta-bastang gagawa ng mga istorya na wala namang katotohanan. Isipin natin na lahat ng ating sinasabi ay tayo ay may pananagutan doon. We have to be responsible. So, may kaukulang parusa yon. So mag-ingat tayo. Lahat ng ating sasabihin, dapat lang tayo doon sa totoo yung pangyayari ng ating mga sasabihin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayon po sa ride-hailing app na Move It, nireactivate na nila ang account ng rider. Tutulong din sila para masigurong mababawi ng rider ang nawalang kita dahil nga sa preventive suspension.